Hello guys, magandang araw po sa inyong lahat at ito po ang aking kauna-unahang video, long form video nitong taong 2026. So last December 2025 nakatanggap din ng project. So shoutout sa dalawang ito na tumulong sa atin sa paggawa ng close band at sa Jerry Pondoy na manginginom ng tuba. Alright, so ito yung itsura niya before bago natin siya ni-repair. Yan, sipag natin yung mga kasama. Oh. Yan, ito na yung unang araw na binabakbak na namin itong mga sidings. Ayan, napansin niyo yung kanyang ibabaw ng apakan ay isang angle bar na pinagpikit. Tapos, yung sidings niya, ayan na. Aluminum din po siya guys. At ito yung kanyang mga tapaludo. Yung bumper sa likod. Ayan, itsura niya. Okay. So, binakpak na namin yung kabilaang sidings na yan. So, isang araw lang namin yung ginawa mga boss. Ang galing nila mag-cutting itong dalawang to. Dahil sanay sila sa cuttingan dito sa junk shop. At dito na rin namin at notice na yung poste pala ng close band na to ay bulok na talaga. At bibigay na soon. Kaya hindi na inantay ni Boss Noli na bumigay pa siya sa daan. So talagang pinaunahan niya na sa atin na ipa-repair. Palitan na ng bago na buo. As in buo talaga siya. Ang natira lang dito guys ay yung original na chassis niya. So kita niyo naman yung kanyang flooring ay butas-butas na. So tinuklap lang namin dyan yung mga tinapal nila na checker plate na mga pan. So ayun na yung itsura. And then tapos nung nagplano tayo bago nila pinakpak yan, siyempre bago ko ginalaw, sinukatan muna natin lahat ng mga sukat sa mga bawat kanto at yung mga gagamitin nating bakal ay kinuwenta ko na rin yan para mag-match doon sa chassis na original. So extended body nga pala to siya guys. Meron siyang mga siguro 2 feet na in-extend. So pinalitan na rin natin yon ng tubular pero ang kapal niya ay schedule 40. And then bago natin ipinatong itong C-channel. So yung C-channel na yan guys ay bago po yan. 14 feet long. Ayan. So dalawa po yung tinabas natin dyan. So kumuha ako dun sa display ni Boss Noli Rovio dito sa junk shop. Dahil itong junk shop guys, kung mapagawi kayo dito, isang kalahating hardware ito siya. So soon mag-focus na to sa hardware si Boss Noli Rovio. So shoutout sa iyo boss, salamat sa tiwala. Alright. So the rest, yung mga ginamit natin materials dito guys ay isang scrap pero good as new pa rin. Okay guys, good morning sa lahat. Ayan. So linis muna kami ng chassis at saka secondary chassis para pinturahan natin. Ayan. Ay ang katulong namin na napakalaking mama yan. Ay mga katulong ko guys na magwi-welding para dito sa gagawin nating secondary chassis. Ayan. Okay. Shout out guys, Ire Makamontes Junior. Shout out guys, Ire Makamontes Junior. And actually, kailangan natin linisin muna to para mapinturahan na ng primer bago ilagay ang mga soleras. Ilalpa para paglagay ng soleras sabay-sabay na pinturahan bago ang flooring. Okay. So naglalagay na yung kasama natin ng alalay na brace sa katabi ng U-bolt para siguradong hindi gagalaw. Yun lang. Habang nagwi-welding yung ating kasama, naglalagay naman ako ng tanda para sa pagwi-weldingan ng soleras na 2x3 bago yung pinaka-checkered niya. So para mabilis yung trabaho, kailangan talaga sa ganito guys ay marunong, no? Marunong yung alalay natin. So buti na lang magaling mag-welding to si Jerry at saka sila Undoy. So talagang gustong-gusto rin talaga nila na matapos kagad. At yun din yung target ko, na matapos kagad at nang magamit na. Siyempre, gamit na gamit sa junk shop. Siyempre, hindi mahuhuli ang mananap na mag-selfie muna. Ginagawa mo! Right? Then, ito na siya. Unti-unti na nagbago. Nilagyan ko na rin ng C-channel sa kabila ang gilid na 2x3 ang 2x4 pala ang sukat niya. Alright. And then, selfie ulit ang mananap. Diyos. So salamat mga tropa, mga boss. Ayan. So almost done na ako sa flooring. Good morning everyone, Happy New Year. Ayan, yun yung kasama natin. Nagagawa ng base para dun sa poste. Ayan. So itong poste na ginamit ko ito ay schedule 40 po yan. So may sayang kasi kung hindi gamitin ko, kukuha tayo ng bago. So since na junk shop tayo, ayan, so mostly kung
kung pwede pa naman gamitin, gagamitin natin, no, para hindi sayang. Tapos maglalagay ako ng poste dito, poste rin doon, 4 lang na poste na schedule 40 na 2x2. Yan ang ginagamit ko. And then yung mga sumunod na mga poste naman, tulad dito, isa, dalawa, almost alagpas 2 feet ang layo para dito. Gagamitan ko naman siya ng 1.5 na kapal or uno, pwede na. Ganon din dito, nakadivide na yan. Bali 10 dito ang diragdag ko, 10 rin sa kabila. Yan, so sa pagpapatuloy guys, malapit na tayo sa katotohanan. Siguro sa flooring naman, almost done na ako. So sa dito naman tayo sa dingding. Ayan. So dahil ito ay kargahan ng plastic tsaka karton, at paminsan-minsan daw ay kinakagahan ng mga bakal kapag may kontrata sila. So yun, kailangan ko lang patibayin ng poste. This moment, yeah. Just stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Just stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Just stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Just stay a minute. Na-primer na natin yung kabilang side. Bukas naman kabilang side. Tapos ito ay ilalagyan ng plain sheet. Stay a So yun lang. minute. Update. Stay a minute, another minute. Simula, 23 kami simula eh. Oo, tama yan. So, si Undoy pa ngayon. Euro. Pala to. When I wake up, I feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no coffee yet. Got no makeup. How do you look so fine? Bust up, bust up. How did I make you mine? Stay a minute, another minute. Hold on a second, love this moment, yeah. Stay a minute. So ito yung pintuan or tailgate ng close pan na to na 4 na araw kong pinagplano at ginawa. Natapos din, ayun, no. Unique yung lock niya, taas baba. O di ba? DIY. So, ayan, pag sinasara siya, ganoon lang din. So nilagyan na rin namin yan ng lock na pagpapadlakan. To make love, promise you I'm not wasting time in the bathtub. We don't gotta rush, no, never gonna rush, no. My life's in a slow-mo, always in a slow-mo. I still show up on time. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment. So yun guys, natapos din at nakikita ko na rin yung forma niya. So ganyan na. So plain sheet na lang sa loob, lalagyan. So yan na yung outcome nung lumabas na hula. Pero maganda naman, di ba? Maganda yung outcome niya. Kaysa naman na bumili pa tayo ng bago, mga bisagra, tsaka lock, magastos pa yun. So andito nga pala ako sa itaas. Naglalagay ako ng parlins ang nilagay natin dito, ang ginamit natin. Para upag umulan, hindi siya papasok yung tubig sa baba, sa loob na mga tubular at ng yero. Alright? So ito nga pala yung kanyang, ayan, yung ginawa kong, pinorma ko at pinabricate ko nga pala na tapaluto. Ayan, talutal na ako guys. So yun guys, malapit na tayong matapos dito sa project ni Airgerm Vlog. Ayan, so nagawa ko na yung pinto. Pero yung pandoble niyan ay hindi pa po tapos at bukas pa ikakabit. So scrap lang ang nilagay natin sa bahagi na to kasi pipinturahan din. Maliban lang dito, talagang bago po siya na plain sheet na 1.5 yung kapal. Tapos kapal dito, ginawa na rin natin. Ayan. So i-finish pa natin yan bukas bago siya mapintahan. Ayan. So pinakabit ko na rin yung plate number para matakpan ito dito bukas at malagyan ng kuka. Tapos yung mga ilaw. Ayan. So yan yung tapaludo niya. Good morning sa lahat ng mga katrabaho. Ayan. Good morning po sa ating lahat mga bossing. So today, our video is magpatuloy tayo dito sa ginagawa nating close pan pero open yung taas. So almost done na po siya. Kulang na lang ang pintura. So magpa-primer tayo today. And then napag-usapan namin ni Boss Nori
ay ipinturahan itong ulo. So tama naman kasi para mag-match naman siya dito sa bago nating body. Okay? So ang kulay nito ay puti, then yung body naman ay silver. So actually pwede itong dipitan, pero mas maganda kung na-primeran siya para hindi siya kakalawangin basta-basta. So dito meron ako napansin, ito yung dati kong ni-repair pero hindi na pinamasilyahan. So yan, kailangan natin ng masilyahan bahagya. Pero actually hilamos lang to, pero isama natin yung pagmamasilya para nang sa ganun eh medyo pumantay at medyo kuminis naman ng konti. Ayan. So nilapiro ko na to siya before, hindi ulan talaga kasi hindi naman kasama sa usapan yung masilya, painting. So matagal ko na itong nilatero, mga 2 years ago na ata. At hindi pa siya napipintahan kasi guys, itong crossbar na to ay gamit na gamit para sa mga sibak. Ito yung sibak nila, so gabundok na, meron pa sa taas yan. So yun, pipinturahan ko lang siya ng puti para magmukha siyang bago. Ayan. So kahapon natapos na natin yung ayan na pala yung kanyang carrier. Ayan. So pagka nasa Valenzuela sila, malayo ang biyahe, yan ang tulugan ng natin kasi bawal ang tatlo rito sa loob. So dito naman, nagkawa tayo ng ayan, tapanudo. So ito lang tapanudo yung ginawa natin. Simple lang siya. Ayan. Medyo naka-curve. Ayan. Para yung dito banda sa ilalim ay hindi matutupin na naglalagay yung bracing. So ganyan lang guys ang ginawa natin para simple lang, unique at mabilis lang siya gawin. Pero kahit ganyan yan, kung kulang tayo sa diskarte o yung gagawa eh medyo matatagalan, no? So sa likod naman ito, ayan. So ganyan po yung kanyang paludo. Ayan. So yung request ng driver is hanggang dito sa mga baba para yung isang nilagay ng gamit. So naka-ispat-ispat na po yan. Kaya nilagyan ko naman siya ng parang saklog sa iba ng gilid para medyo design. Saka hindi tapansikan yung mga tubig. So ito yung bagong chassis niya. Secondary chassis, din yung kanyang soleras. Ayan, may U-bolt. Tapos may naka-spot na C channel. Tapos yung mga dati niya ginalin na namin. Ayan. So good as new na po yan mga boss. So siguro aabutin ako dito ng mga hanggang bukas ang pipintura. Kasi meron pa akong hahabol ng mga welding din sa may pintuan. So yun boss, pakita ko sa inyo. Kabilaan po yung lahat po yan nakapaludo apat. Okay. Yan, naka-spot weld po yan. Tapos naka-welding dito yung angle bar. Angle bar po ginamit natin din yung crane sheet. Yung kapal is 2mm. Kapal po yan, yung crane sheet. Hindi yan basta-basta. Tamang-tama po yun sa tapaludo. Medyo mahirap lang siya i-bend. Okay. Yung tubo niya pang tanggal ng gulong. Yan. So ito yung ginawa natin sa sagra. Mga scrap lang din po yan. Okay. So nilagyan natin lang. Simple lang po siya. Pang heavy duty. Apat po yan. So ini-spot na namin kasi para mabilis yung trabaho kasi kailangan na. Kasi magbubutas na dito ang tatlo at ito yung matagalan. So, ano naman yung lock na ginawa natin? Yung rear door or tailgate lock hanggang taas. So, adjust move siya ng ganyan. Taas na parang mataas pagkatanggalin. So, maglalagay pa tayo dito ng suporta dito para hindi siya matatanggal basta-basta. Yan. So, ito naman yung panghila. Ayan, ito natin ilagay na panghila. Protector ng taillight. Lalagyan pa yung kabila. So, yun na lang. Sana hindi umulan ng malakas. Kasi ang dami nung nasiba kailangan natin matapos to. So, yung kabilang slide ng loob guys ay tapos natin paliran. So, dito na lang. 1/4 lang ang tira. Dahil labas na tayo. Okay. So, yun lang po. Maraming salamat. Right. So, dagdag ko pa guys. Nilagyan din natin ng hagdan para doon papunta sa kanilang carrier or aakyat sila sa taas. So ganito rin po yung sa dati na bago natin siya ni-repair o bago natin siya pinalitan ng bago. Don't you love when we take our time to make love? Promise you I'm not wasting time in the bathtub. We don't gotta rush no, never gonna rush no. Our life's in a slow-mo, always in a slow-mo. I still show up on time. Stay a minute, another minute. Hold on a Morning mga lods, sa pagpapatuloy mga lods. Ayan, mamasilihan na natin to. So linisin ko lang bahagya para tumapit yung ating masilya, then primer. Para naman pag nilamusan natin eh hindi naman sagwa tingnan. Pangit naman kasi kapag pininturahan natin ng puti, ganito ang itsura oh. Sa ganyan oh.
Well, yan lang naman ang mamasilang ko dito. The rest, ayos lang naman. Medyo may unting uka lang, pero ayos lang yan dahil kilamos lang yung usapan natin dito. So, siguro yung mga kaya nating masilihan natin. So, yun lang mga bossing. Ito yung additional na gawa natin. Kay Boss Nolly Robio, shout out. At shout out kay Undoy at kay Jerry at saka iba nilang kasamahan na tumutulong sa atin. Alright. So, sa murang halaga, ayan. Bago na yung top, bagong pintura. Si kulay silver po yung mga lods. Okay na dito. Okay, against the light tayo. Alright. So yun lang mga lods ang ating update today. So hopefully matatapos natin to. Kulay white. At eto na nga guys, natapos ko na rin pintahan ng puti na hilamusan yung ulo nitong truck or close van. So yung mga lining siguro yung itim, yan, to follow ko na yan bukas. Kinabukasan ko na yan siya initim para malinis talaga siya tingnan at mukha talaga siyang bago tingnan. Alright? So talagang medyo nahirapan na ako dito magbuga dahil madilim. Same time, masikip. Pero tiniis ko lang para lang matapos dahil wala tayong magagawa. Kailangan tapusin, kailangan gumawa ng diskarte para lang matapos kaagad, no? So, acrylic na palang ginamit ko dito. Yun din yung request ng may-ari para naman medyo makamura ng konti. So, pinuti ko na rin yung carrier niya para uniform. And then, kinabukasan yan, initim ko na yung mga dapat itimin. Ito yung hagdan. Okay, maganda na ang akyatan ng tao niya kapag medyo gustong matulog sa taas. Alright. Ito na yung tapolodo. Ayos na rin. Napinturahan na rin natin. Good as new na. Ayan. Ito na yung tail light. May harang na stainless. Maganda. Ito na yung itsura niya nung natapos. Kulay silver. Ayos na guys. Maganda na. Talagang sinamahan ko lang ng dasal na matapos ko siya in just 20 days. No? So, kinabukasan. So, ito na. Winairingan na nila at lagyan na ng ilaw. Alright. So, napagana na lahat. So, ayos na. Ito na rin, naitim na rin natin. Yung mga lining, yung mga dapat itimin na itim na. So, nagmukha na siyang bago. Ako po'y nagpapasalamat sa lahat ng sumusuporta kay Airgym Vlog. Sana po, huwag po niyo pong kalimutan na mag-like and subscribe at pakishare. At salamat po, Boss Nolly Robio sa tiwala, boss. Maraming salamat kay Jerry at Undoy.